Hi guys, Pinagtarit here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so let's start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Ten of Pentacles, the King of Cups, the Six of Wands, and then we have here the Five of Pentacles. Okay, so nakikita ko dito sa mga barahan na to, meron ditong King of Cups which is a Scorpio, or yun lang yung malakas yung energy. This can be your husband or a wife, pwede, or siguro meron na kayong mga anak nito, ganyan. Nakikita ko dito, parang mas bibigyan niya ngayon ng atensyon ikaw at yung mga anak ninyo or yung family ninyo. Okay, maybe nakakaramdam siya lately ng kalungkutan, kaya siguro ginagawa niya yun. Gusto niya siguro na mapunan yung mga patlang or mga pagkukulang niya. Gusto niya siguro na pasayahin kayo ng mga anak ninyo. Okay? Kung wala naman kayong anak, it just means na gusto niya na paligayahin ka or yung relationship ninyo. Okay? Kaya makakaramdam ka sa kanya ng sobrang atensyon at oras at pagmamahal. Okay? And then we have here the Five of Swords. Para talagang nakukonsensya tong tao na ito. Pwedeng meron tong ginawa in the past. Kaya tipong pwedeng natauhan siya eh. Kaya siguro parang gusto niyang magsimulang muli, ganyan. At ginagawa niya yon through giving you and your family yung mga needs ninyo or yung mga nagawa niya nga na pagkukulang. Okay? And then we have here the Nine of Pentacles. Kung halimbawa man nagkaroon ng third party situation, maaaring hiwalay na sila noong third party. Okay? Parang winakasan niya na kasi nga nakonsensya talaga siya. This one, no? Talagang gumugulo sa isipan niya. Okay? And maybe na-realize niya na hindi niya rin kayo or ikaw, hindi kanya kaya na pakawalan. Okay? And then we have here the Four of Swords, the Seven of Cups, and then the Nine of Wands. Pero ikaw, parang chill ka lang. Maybe ayaw mo rin agad-agad na to jump into any conclusion or to make any choices. Actually, parang careful ka sa pakikipag-deal sa kanya. Maybe hindi niya pa nakukuha buong buo yung trust mo or ayun nga, may duda ka pa sa kanya. Kaya ayaw mo na medyo seryosohin yung mga ginagawa niyang efforts. Okay? And then we have here the Emperor, the Page of Pentacles. Pero siya, meron talaga siyang mga plans, and maybe sinasabi niya sa'yo to reassure you, ito yung mga gusto kong mangyari sa relationship natin, sa family natin, unti-unti nating i-build up muli yung pundasyon ng relasyon natin, ganun. Pero ikaw, ayun nga, medyo, baka naman puro salita ka. Ganun lang yung approach mo. And then we have here the Eight of Cups. Para kang maybe you are searching for something more. Maybe meron pa siyang kailangan talaga na gawin to really make you feel na nagbago siya, na talagang mahal ka niya, mahal niya yung family ninyo, na gusto niya or hangad niya na magkaroon kayo ng
masaya na pagsasama. But I feel na hindi siguro pa magiging sapat sa'yo, or maybe hindi mo na-feel pa masyado kasi nga napapangunahan ka ng duda. Okay? So, sa ngayon, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra, okay, so let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the King of Wands, the Seven of Pentacles. May inaantay ka pa rin dito na tao. It can be a Leo or a Pisces. Okay? Or yun lang yung malakas yung energy. Parang inaasahan mo pa rin itong tao na to na meron pang magandang kahihinatnan. Yung relationship ninyo maybe or waiting for the right timing. Or siguro, itong person mo na ito, yung nag-aantay ng perfect timing to approach you. Kasi, meron pa rin naman siyang feelings for you or attraction towards you. Pero, parang, siguro feeling niya hindi pa ito yung tamang panahon. Kasi parang, may antayan moment Okay? And then we have here the Six of Cups. Nandun yung gusto niya na makipagbalikan. Parang nga siyang ini-stalk ka niya or tinitignan niya yung social medias mo. Maybe nagtatanong siya sa ibang tao about you. Pero hindi pa siya gumagawa ng action. Parang siguro pinanghihinaan siya ng loob, ganon. Kasi gusto niya na kung halimbawa man na mag-reach out siya sa'yo at makipagbalikan siya sa'yo, it will be for the right reasons, for something na talagang nararapat or deserve mo. Kaya nag-aantay siya kumbaga nga ng tamang panahon. Okay? And then we have here the Sun. So, maybe naantay niya yung tipong mga masaya, parang ganun. Kasi sa ngayon, siya medyo meron pa ring bahid ng duda Kaya hindi niya makuha yung strength niya. And then we have here the Hangman pa rin, which is walang aksyon na ginagawa, nakahang. So, siguro, yung pag-i-stalk niya sa'yo, tinitignan niya kung okay ka na ba, kung naka-recover ka na ba, kung nakalimutan mo na ba yung nangyari between yung hindi magandang nangyari sa inyo in the past, ganyan, kung galit ka pa ba sa kanya, ganon. So, or pwede siguro nakikita niya na parang masaya na siya na wala ako. Gagambalain ko pa ba siya or hindi na? Okay? So, siguro, babalik siya kapag halimbawang alam niya na deserving na siya of you, na yung tipong pag bumalik siya, yung hindi ka magugulo. Ganyan. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune. Yeah. So, magkakaroon ng changes. Okay? Kung itong tao na to before is possessive, obsessive, hurtful, ganon, there is a chance na mababago niya yon. Siguro, dito mag-a-apply yung tipong excuse na asikasuhin ko muna yung sarili ko, i-improve ko muna yung sarili ko, and then kapag okay na ako, saka ako babalik sa'yo. Okay? Maybe inaantay niya rin yung panahon na ikaw yung nakaget over ka na about something that happened to you in the past at nagkaroon ka na rin ng transformation dito na a confident person,
secured, stable, ganon. And then, Queen of Swords, yung tipong kaya mo na rin na ipaglaban yung self mo na parang strong woman or strong man, ganon. Okay? So, in fairness to this person, parang ayaw niya ring i-take advantage, kumbaga, yung weakness mo, yung kahinaan mo. Okay? So, parang tinitingnan niya if this is the right time to approach you or not. Okay? So, maybe pareho kayo na mayroong kailangang asikasuhin or baguhin muna sa mga sarili ninyo para pagdating ng tamang panahon, buong-buo na kayong dalawa. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, so let's see, ano kaya yung posibleng mangyayari sa mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the King of Wands. May isang Leo, or yun yung malakas yung energy, na parang gustong makipag-reconcile sa iyo. Kasi magkaroon kayo ulit ng new beginning, kung saan mas committed, mas stable, na handa siya na ibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Okay? This person, yung iba sa inyo, pwedeng hindi nyo naka-relationship. Maaaring this just a person from the past na anunumbalik sa buhay mo. Pwedeng nakilala mo na noon pero walang naman nangyari doon sa connection ninyo. Pero may interest siya sa'yo all along. So, parang ngayon lang siya makikipag-communicate with you. Pwedeng gano'n, ano. Or yung iba naman sa inyo, pwedeng naka-relationship yun na to in the past na gustong makipagbalikan. Okay? And then we have here, the Sun, the World. Malaki yung chance na malayo itong tao na to at talagang i-court ka nitong tao na to. Susuyuin ka, liligawan ka ng todo-todo. Dahil dyan, parang nagiging masaya. Masaya yung connection, masaya yung aura mo. Maybe this person will bring the life out of you. Or, tama ba? I mean, will bring happiness to your life. Ganyan. Okay? And then we have here the Queen of Cups. At dahil dyan, mai-in-love ka dito sa tao na to. And when the time comes, maaaring, kung long distance nga ito, maaaring itong tao na to ay umuwi para magkasama kayo. Okay? And then we have here the Nine of Pentacles. And because of that, you feel very confident, ganyan, secure dun sa relationship ninyong dalawa. Okay, and then we have here the Knight of Pentacles. So, seryoso tong tao na to. Parang gagawin niya lahat to not make you feel alone. Lalo na kung halimbawa magiging LDR kayo. Siyempre, mahirap yung sitwasyon na ganon. So, ma-effort siya when it comes to that. Kasi nararamdaman niya yung lungkot na magkalayo kayo at gusto niyang magawan ng paraan. Okay, para hindi ka masyadong malungkot or hindi kayo magkalayo. Okay, and then we have here the Page of Wands. So, magiging frequent yung communication ninyo even though magkalayo kayo. And then Two of Cups talagang lumalalim yung ugnayan ninyo sa isa't isa. And then we have here the King of Swords na I think matured enough itong tao na ito to really understand the situation. Very smart also. Alam niya kung kailan siya magiging emotional. Alam niya kung kailan na kailangan niya maging serious to really make you maybe understand
the situation, ganon. Magaling siya na mag-give ng words of assurance na I think yun yung magiging susi para mag-work out yung relationship ninyo kahit na LDR kayo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.